Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Kayo at mag-live muna tayo mga kapatid, at isi-share ko sa inyo ang magandang karanasan ko kahapon, no? At tingnan ko muna yung mga kapatid natin na maraming mga tao pala ngayon sa office natin bumibisita. So almost 400 na din ang mga kapatid natin na uhaw sa katotohanan. At matapos sa natin, sa lunch natin, pupunta na tayo dun sa ating office mga kapatid. Tingnan natin kung live na ba tayo sa ating Facebook. Okay, live na po tayo sa Facebook natin, at live din tayo ngayon sa punto per punto natin, punto per punto staff na page. Ang mga katikisim natin doon sa loob ng office, dahil ang daming mga tao na bumibisita sa atin sa mga oras na ito. At greetings muna tayo sa ating mga malugod na taga-subaybay, at pasalamat tayo kay Sir Elton Salimbangon na nagtulong sa atin upang lalakas pa yung ating programa dito sa punto per punto po. Grabe ang lakas na sa ating audio, malinaw na mga kapatid, kahit ang mga nasa labas ay makukuha na sa audio, dahil ang linaw dahil yan ni Sir Elton Salimbangon. At nanood natin ngayon si Sarah Gina Casta Janet. Happy Friday, Venus Day, Reverend Father, no? So, happy Friday. So, Saturday ngayon. Baka nandun ito sa ibang bansa, mga kapatid. Sa ibang bansa ay pa ngayon, Biyernes, pero sa atin ay Saturday po. At kita-kita po tayo sa Diocese of Butuan. Ang ating obispo, mahal na obispo dyan ay si Bishop Ming Almedilla, ang ating kasamahan na Buholano na obispo na from San Miguel, Bohol, ay siya na yung obispo ngayon sa Diocese of Butuan. Ang bibisitahin natin, sinong gusto na sumama sa atin sa Marian Pilgrimage, mga kapatid. Ang Marian Pilgrimage, mga kapatid, October 13 po hanggang October 31 this year. Ako po yung chaplain nito. So, 4 po na mga lugar ang pupuntahan natin: Rome, Portugal, France, Spain. Yan po ang mga lugar na bibisitahin natin sa Marian Pilgrimage. Dito, other famous attractions of Europe, sa Sistine Chapel sa Italy, Colosseum, pupuntahan natin kung makasama kayo. At with the audience of the Pope, na meron niyang audience sa Santo Papa. Trevi Fountain, Italy, sa Pisa, Italy. Sagrada Familia sa Spain,
sa Eiffel Tower sa France. Punta pa tayo ng France pala. At sa Arc de Triomphe sa France. Sa Notre Dame Cathedral, France. So, Italy, Portugal, France, Spain, yan ang mga lugar na bibisitahin natin. At kontak kayo sa ating Daguhoy World Travel. Daguhoy World Travel, ang kanilang opisina ay sa City Airport Commercial Center, Airport Side Road, Buoy District, Tagbilaran City, Bohol. Ang number nila 0917-89-60486, 0917-304-1341. Yan po ang contact number kung gusto kayong magkasama tayo. So halos isang buwan po yan na magkasama tayo, ako mamigmisa sa inyo. So mga 17 days po yan, at matapos nyan, ditso tayo sa London at sa UK kung ma-finalize yung invitation sa ating mga Pilipino na mga kapatid na nandun na sa UK, mga kapatid. Hindi ko alam kung na-live tayo ngayon sa YouTube natin. Tingnan muna natin, mga kapatid, ha. At meron akong isi-share sa inyo ngayon, mga mahal ko na kapatid. Ang experience natin kahapon, isa lang muna, dahil hindi ako naka-live sa sa YouTube. So walang live sa YouTube, pero sa Facebook lang, mga kapatid. Hindi ko alam bakit hindi tayo nakapag-live sa YouTube ngayon. Tingnan ko muna. Hindi nga live sa YouTube. Bakit kaya hindi tayo nakapag-live sa YouTube ngayon? So tangon ko lang si Joseph, pero live tayo ngayon sa Facebook lang. Okay. Wala naman, hindi naman sila nag-live doon, no? Sa ibang So may premiere pala. Nag-premiere pala si Brother Jando ngayon. So siguro hindi pwede magkasabay ang may mag-premiere, pero nung isang araw may nag-premiere naman. Pero naka-live pa rin tayo, mga kapatid. So patuloy tayo, mga kapatid. Ang isi-share ko sa inyo ngayon ay may isang lalaki kahapon na bumibisita, nandun sila ngayon. Sabi niya, dadalhin ko yung buong pamilya ko, Father, dahil gusto ko makatikay sa iyo, dahil may may orasyon, mga kapatid. Nung lagi na siyang nanonood, lagi siyang nakikinig sa programa natin, dahan-dahan po siyang nabuksan yung isipan niya, mga kapatid, na yun kanyang orasyon na parang may power to hypnotize, mga kapatid. Meron siyang, ang kanyang trabaho is real estate, no? Ang nangyari, mga kapatid, kapag hindi sasabihin ng kanyang customer, dahil hindi siya ng lupa, sasabihin nila na hindi pwede, yung lupa na ibibenta mo ay hindi namin nagustuhan. So dadasalin lang niya yung orasyon niya. So dadasalin lang niya, ipanalangin lang niya yung orasyon niya. At matapos niya ipanalangin yung orasyon niya, kukuha siya ng yung oil galing sa albularyo, iano niya sa kanyang kamay. Thank you, sir. Kung yan yung decision nyo, respeto ko kayo. Matapos mag-shake hand, matapos ipanalangin niya yung dasal, yung Latin na dasal, mabigla na lang ma-change ang desisyon, no,
ng kanyang customer at magpatuloy na, bibilihin na niya, change na ng isipan, magbago na yung isipan niya, instead no, naging yes na dahil sa kanyang power of hypnotism. So kapag i-recite nyo yung Latin, mabago yung yung gusto niya ay maging gusto na din ng customer niya. Yan po ay hypnotism, mga kapatid. Mag-ingat po tayo dyan. Dahil our senses will be deceived by the evil spirits using the power of the occult prayer. Yung occult prayer, hidden prayer, Latin yan. Meron naman tayong Latin na mga prayer, pero may kahulugan po yan. So sa kanila, hindi nila naunawaan yung Latin prayer nila. May Latin prayer, may Tagalog, may English, sa mix po na languages. Dahil occult po yan, hindi nila naintindihan yan. Walang translation po yan. Hindi katulad sa atin na exorcism prayer po ito, I believe exorcism prayer po ito. May Latin prayer, at sa kabilang page naman, equivalent niya ay may English na translation. So, maintindihan natin dahil may translation. Pero ang kanilang mga orasyon ay walang translation. Dong lagi na siyang sumusubaybay sa atin, dahan-dahan na enlighten yung isipan niya. No, sabi niya, hindi to wasto dahil I violate the freedom of my customer. Dahil yung gusto niya ay maging gusto na din. Gusto niya na ma-sell yung yuta, maipagbili yung lupa, at mag-say no yung tao. Gagawin niya yung prayer, and then instantly magbago talaga yung isip ng kanyang customer. It is all about hypnotism. So, paano natin ma-protect ang ating sarili nito, mga kapatid? Dahil ang dami mga tao na ating mas kasalubong every moment in our lives. Kaya kailangan natin ng prayer for protection. It is the prayer of the church, the sacramentals of the church, and din the sacrament. So, punta talaga tayo sa sacrament. Kung gusto ninyo na maprotektahan ang buong pamilya natin sa mga kasamaan ng mundo, sa kasamaan ng demonyo, kailangan natin si Kristo. Because Jesus is the only Savior. Jesus is the only Redeemer of humanity. Yan po ang katotohanan. Paano? Aralan natin yung paraan ni Kristo. Kaya nga nagtayo siya ng isang simbahan lang, the only one true church. So, palawakin natin yung ating kaisipan. Palawakin natin ang ating unawa. Palawakin natin ang ating pag-aaral patungkol dito, mga kapatid. At karagdagan nito, mga kapatid, ang nangyari sa kanya, Father, while nakikinig ako sa iyo, I am gradually convinced na itong orasyon ko ay hindi galing sa Diyos. Itong occult prayer ko ay hindi galing sa Diyos. Well, alam nyo, while nag-uusap kami, nakita ko na hindi siya, tahado siya. Puno ng kaba. At sabi niya, Father, tulungan mo naman ako. Nung binasag ko, nung sinira ko, nung nirenounce ko yung occult prayer ko, Father, ang nangyari sa akin, Father, gusto ko nang patayin yung sarili ko. Madali na ako magalit, Father. Madali na ako mag-swing yung attitude ko. Bakit ba? Anong nangyari sa akin, Father? No? Sabi ko, dahil may occult prayer ka eh. At nung nirenounce mo, nagagalit sila. At dahil doon, ang atake nila sa'yo, obsession. Ano ba yung obsession? Kahit marami siyang blessing, ha? Materially, marami siyang blessing. Well-to-do sila. Pero yung isipan niya, yung emotion niya, magnets all the negative force.
Kaya ang gusto na siya magpakamatay. Gusto na siya magpatiwakal eh. Sabi ko, go back. Dahil hindi pa siya nakatechize, mga alas 4 na siya dumating sa hapon kahapon. Kung dalhin mo yung buong pamilya mo and consecrate your life to Jesus, because Jesus is the only Savior. Jesus is the only Redeemer. No other else. No one else. Amen? Kung lalapit kayo sa mga pari to ask for sacraments, confession, anointing of the sick, and then the body of Christ. Grabe. It is a authentic and real protection, mga kapatid. Wala yan. Hindi ka tumbas yan. Hindi ka pantayan sa habak mo. Hindi ka pantayan sa orasyon mo. Lalong empower ka sa deliverance. How to use the deliverance prayer, and how to use the sacramentals of the church, and how to unite ourselves in Christ through His sacraments po. Wow, amazing yan. Ang nangyari, mga kapatid, so nagsagawa ko ng diagnostic prayer po. Nagsagawa ko ng diagnostic prayer kahapon. So pinatong ko yung stula ko, and then yung cross ko sa ulo niya. Grabe. Naninigas na yung ano niya. Excuse me muna. Nawala yung video natin. Okay. Nawala yung video natin at bumalik na. So, saan tayo? So, naninigas na yung buong. Well, I'm doing the prayer of diagnostic prayer. Parang malapit na siya sumigaw. At yung asawa niya nandun, pinapasok ko. Yung asawa niya, mga kapatid, Father, nakabahan ako kanina. Bakit? Anong nangyari sa asawa ko? Yun mga occult spirits eh. Dapat ma-renounce ninyo properly yung prayer ng yung mga occult involvement niya. Kaya nga, puno siya ng galit. He magnets hate. He magnets revenge. He magnets negativity. All the negative forces magneted by him because of the occult spirits in our lives. Grabe. Sabi niya, Father, anong nangyari sa akin? At ngayon, Father, after sa diagnostic prayer, sabi ko sa kanya, bukas, solemn exercise kita. Nandito siguro. Sabi niya, Father, bukas pabalik talaga kami. So, wala ba kayong lakad bukas? I-cancel namin lahat ng lakad. Because Jesus is showing us the way. Because He is only the way. So, dapat natin pag-aralan, mga kapatid, yung paraan ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Yan ang dapat nating pag-aralan. At yan talaga ang lagi natin na isiniwalat dito sa ating live, mga kapatid. Kaya pala hindi tayo kapag live dahil nagla-live din sila, nag-premiere sila ng Brother Jando sa ating sa YouTube channel natin. So, hindi ako nakapasok. So, i-re-upload lang natin itong ating live ngayon. So, magbabasa ako ng ilang mga komento, mga kapatid, at merong mga nagtatanong. Si Maribeth Apariche, Father, paki-explain lang po anong difference ng spirit sa soul. Sa tao, isa lang po yan. Yung spirit is the living soul. The soul is the living spirit. So sa tao, there are two compositions sa tao. Body and soul. So kung sasabihin body, soul, and spirit, yung spirit, it refers to hope, the spirit of hope, the spirit of enthusiasm. Pero dalawa lang yung yung composition ng tao, body and soul. Body and soul. Yan po ang official teaching ng simbahan. So Lord, na
Gadiano. Good morning, Father Darwin. God bless you always. Lulit. Ako igsuon, Father, na ay third eye. Ako papa na ay orasyon. Hinaot ma-renounce nila. Kay murag di sila mutuon nituon nimo. So yan talaga. May resistant talaga dahil akala nila yung orasyon nila ay protection. Alam niyo mga kapatid, kung pag-aralan lang natin ang dalisay na turo ng simbahan, it is a violation of our Christian faith. Dahil makakuna na yung ating pananampalataya ng 1/4. Dapat ang Diyos lang, love me with all of your heart, with all of your soul, with all of your strength. Paano maging whole yan? Paano maging buo yan? Nakuna na. May iniibig ka na. May sinusuot ka na anting-anting. Hindi naman tinuturo ng simbahan yan. Si Jasmine Saldarega, sabi niya, I always watching you, Father. God bless and guide you all the time. At si Donabel Avendaño, Jesus is the only way, the life, and the truth. Amen. Mary Grace Naraga, Father, question po. When po mag-chalk sa door sa house? January 6 or 7 po ba? Salamat. So, yan po ay manifestation of the Lord, epiphany of the Lord. Epiphany chalk po yan. Ibang term niyan ay epiphany chalk. Kailan? During epiphany. At kung ngayon mo lang nalaman, dapat i-consecrate natin ang ating pintuan. Yan po ang kinaugalian ng unang mga Kristiyano. Pero napilitan ngayon ng mga superstitious belief, no? Trisi ka mga prutas. Ay, kisa na. Nuktok. So, hindi ko alam sino itong kumakatok, mga kapatid. At salamat pala sa mga nagpadala ng mga stars, mga kapatid, ha. Ang pasalamat ako sa inyo mamaya. Napalitan na natin ang mga superstitious belief, mga trisi ng mga prutas, mga circle ng mga prutas, ganon, no? Napalitan na natin yung tunay na costumbre ng mga unang Kristiyano in consecrating their house using the epiphany chalk. At pinakita na natin, pinupost ko na sa timeline ko paano ninyo yun gawin. Pwede kayo magbabless ng chalk sa pari ninyo. I-search nyo nga yung epiphany chalk dahil maraming mga hindi nila alam yung epiphany chalk. Epiphany chalking your door, no? So pinupost ko ito sa timeline ko parang makita ninyo how important it is to consecrate ang tatay na pinaka merong authority over the prophet family circle po. Ang tatay talaga. Sana nasaan yun? Hanap ako sa 3 days ago na post ko yun, ha? Yung epiphany chalk. Ang ilagay natin nasaan na yun? Malayo na. Dito, epiphany blessing. The numbers represents nawala. Nawala naman na. So, mahina yung internet natin dito, mga kapatid. So, tingnan nyo yung sa timeline ko dahil humina yung internet ko ngayon. Bakit humina? Nag-data pala ako. So, wait muna mga kapatid, ha. Tingnan ko muna. So, umabot na ng 500 views sa ating live ngayon. Salamat po. So, lalong dumudubli na yung
uhaw na uhaw sa katotohanan. 380 na po yung mga tao sa office natin na bumibisita doon. Ang mahina talaga. Bakit kapag live ako mahina yung signal ko ngayon? Teka muna mga kapatid, ano dito ra? Okay, Epiphany blessing. Yung 2000 year, the numbers represent the year 2024. 2024 po tayo. So gamitin mo yung Epiphany chalk. Mag-bless din ako ngayon sa sa office natin. 20. Sulat ka ng 20. Tingnan nyo mga kapatid. Sagawa ko ng example sa iyo. Okay, ito. Pakita ko sa inyo ha. 20 plus C plus M plus B plus 24. Ganito, mga kapatid. Nakita ba ninyo? Pakita ko siya. 20 hindi malinaw. 20 hindi malinaw ito. 20 plus C plus M plus B plus 24. Ano po ba ang kahulugan nito? Yung 2024 sa una at sa dulo, 2024, yun po yung taon natin ngayon, 2024. Using the Epiphany chalk po. Matagal na po itong ginagawa sa unang mga Kristiyanos. Ano bang kahulugan nito? Basahin natin ha. The numbers represent the year 2024. The letters represent the names of the three kings. No? Kaya nga may M, may C, may M, may B. Si Caspar, Melchor, and Baltasar. Yun po ang old natin na celebration, three kings. And the praise, meron ding kahulugan. Christos mansionem, C is Christos, M is mansionem, B is benedicat, which is the Latin for may Christ bless this house. Yan po ang kahulugan. May Christ, may Christ bless mansionum benedicat. May Christ bless this house. No? Yan po ang Epiphany chalk po. No? So, hindi na natin na-practice yan, ha? Yung mga superstitious belief na ang ating ang ganda na sa it is a manifestation of the Lord. Epiphany chalk po. Christum mansionem benedicat. No? Christ, C is Christ, M is mansionem benedicat. May Christ bless this house. Yan po. So, para hindi natin na-practice yan, ha? Mas pina-practice pa natin yung occult prayer. At si Leticia Suzuki. Maayong udto, Father. Daghang salamat sa pagpukaw nimo sa akong pagkakatoliko. Watching from Tokyo, Kitako, Japan. Padala sa atin ng 100 stars. At si Carmen Cho Oberes de la Calzada. Kining globa wala joy ayo, perting tuyok-tuyok niya. So, hinay si Rosina. At si Chioneth Sablon, Father, may ganyan kami sa door namin. Pwede na lang palitan na lang namin ng 24, yung 23. I-erase nyo at magsagawa kayo. I-erase nyo lahat. And then, 2020 plus C plus M plus, yung plus is blessing, yung plus B and plus 24. Okay. At si Alma Di Guzman, Father, bili kami ng Epiphany chalk tapos pwede diretso na namin isulat. So, hindi kayo makapagbili ng Epiphany chalk. Bili kayo ng chalk and then ipabless sa pare.
Pero magulat yung pari mga kapatid ha, dahil hindi na yan pinapractice natin ngayon. Pero yan talaga ang old practice ng unang Kristiyano po. Tingnan ko muna kailan nagsimula yung Epiphany Chok. Tingnan natin, i-search muna natin ha. May tumatawag sa akin si Father Lucas Inoc. Mamaya ko lang tatawag ako uli sa iyo, Father. Epiphany Chok, kailan ito nagsimula? Either on the 12th night, January 5, the 12th day of Christmas tide and Eve. Kailan ito nagsimula? Tingnan natin mga kapatid. Sa medieval century. So, yung the crosses to Christ, no? Yung letter T is sign of the cross po yan. So the Christian custom of choking the door has a biblical precedent. May biblical precedent pala. As the Israelites in the Old Testament marked their doors. So connected po ito sa yung Passover nila. Marked their doors in order to be saved from death. No? Pagsaylo. Likewise, the Epiphany tide practice serves to protect Christian homes from evil spirits until the next Epiphany day. So, yan pala ang custom natin. At which time, the custom is repeated. Families also perform this act to represent the hospitality of the Holy Family to the Magi, meaning to all Gentiles. It thus serves as a house blessing to invite the presence of God in one's home. In 20th century Poland, the practice of choking the door continued among believers as a way of asserting their Christian identity despite the Eastern Bloc's state atheism and anti-religious campaign. No, 12th century medieval age na po ito, mga kapatid. So, tumawag si Father Lucas Inoc sa atin, pero mamaya ko na ito sasagutin, mga kapatid. So yan mga kapatid, malinaw na malinaw po na it is a wonderful practice, mga kapatid, to protect us from the spirit of evil, the spirit of disturbance. Hello Father Darwin, na ako pangutan na naay ako siling nga namatay niya human sa balsamar mga 5 days daghang mga ulod ng gawas ug bakukang unsay but pasabot ni ani Father kalitra ang iya kamatayon. So realidad ang yung barang totoo yan. Nasa Biblia ba yan? Babasahin natin ha. Nabasahin natin. Nasa Biblia ba ang barang? Tingnan natin. Sa Galatia chapter tingnan natin ito mga mangkukulam, nasa Biblia yan. Leviticus chapter 19 verse 31, huwag ninyong babalikan ang mga inaalihan ng masasamang espiritu ni ang mga mangkukulam. Huwag ninyong hanapin na makahawa sa kanila. Ako ang Panginoon ninyong Diyos. Sa Leviticus chapter 20 verse 6, ang taong magbalik sa inaalihan ng masamang espiritu at sa mga mangkukulam upang manalig sa mga yaon ay itititig ko ang aking mukha laban sa taong yaon at ihiwalay ko siya sa kanila sa kaniyang bayan. Leviticus chapter 20 verse 27, ang isang lalaki rin naman o kaya'y isang babae na inaalihan ng masamang espiritu o mangkukulam ay papatayin na walang pagsala. Sila'y babatuhin ng mga bato. Mabububo ang kanilang dugo. Mabububo ang kanilang dugo sa kanila. Pagsamba ng Diyos-Diyosan, pagkukulam,
mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga pagninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkampi-kampi, mga pagkabahagi-bahagi, mga hidwang pananampalataya. So ito po ay nasa Biblia, mga kulam, mga kapatid. Yung isang pasyente natin, si Brother Jovan, malapit na siyang mamatay dahil binabarang din siya. Sa awa ng Diyos, before he received Jesus through the sacrament, and he received Jesus through his church, dahil lumipat siya sa ibang sekta, dahan-dahan lagi nakikinig sa atin, yumakap na siya sa katotohanan dahil si Kristo ang katotohanan. Alam nyo, lumaki yung bayag niya hanggang tuhod po. Lumaki yung tiyan niya, lumaki yung mga binti niya, lumaki yung mga kamay niya. Grabe talaga yung paglaki, no, ni hubag, no, ang Tagalog ng hubag, namamaga yung buong katawan niya, at nahirapan na siya sa paghinga. Nung deliverance natin, tumatanggap ng sacrament, nag-deliverance din siya araw-araw sa kanyang sarili, self-deliverance. Ngayon, na-amaze kami lahat dahil yung pamamaga niya ay bumalik na sa dati. Yung bayag niya na lumalaki, mga kapatid, hanggang tuhod ay normal na ngayon. Totoo yun, mga kapatid. Yung barang ay mga insekto lalabas. Paano mo ma-explain yung bakukang, no, na pumasok sa kanyang katawan? Pwede yung uod na maging parte na dahil na-decompose na siya. So maraming uod. Pero yung bakukang, paano yun? Hindi yun ma-explain eh. Pero mga lumabas sa kanyang katawan. Pero yung uod, natural lang na may uod dahil ma-decompose na dahan-dahan yung katawan natin. Pero yung bakukang, ang daming mga bakukang na lalabas, hindi na po yun ordinaryo. Na meron talagang maraming nabiktima ng curse, ng demonyo. At yun, ang sabi ni Monsignor Rosete, the church fails to his mission, to his ministry, when he never provide the ministry of healing, deliverance, as protection of the people of God from the spiritual harassment of the evil spirits against the church. So we fail our mission. Sabi ni Monsignor Rosete, if the church will not provide them, and the church can only provide them because it is instituted by Christ, instituted by Christ Himself. At malapit na tayo, mga kapatid. So, anong oras na? Ilang oras na ako? Ilang minuto? So, hindi lang ako magtatagal, mga kapatid, ha? Maraming salamat pala sa mga tumutulong sa ating evangelization, mga kapatid. Lalo-lalo sa sports and evangelization natin. So, malapit na tayo makakuha isa lang yung baryo na bibisitahin natin. At this coming may market preaching din tayo at magpakain din tayo sa mga kapatid natin na kasamahan natin this coming January 29 po. So it is for our evangelization. Sana tulungan nyo kami para maging marami pang ma-inspire sa pamagitan ng prayer ninyo, moral, spiritual support, prayer support, moral support, and financial support. Sa pamagitan dito, dadami pa yung mga evangelizers natin. Yung evangelizers natin ay every time mag-evangelize sila, no, binigyan din natin sila ng kahit pang snacks lang, no, para ma-inspire naman sila, kahit maliit na pang snacks. So from time to time lagi silang market preaching. Every week po yan may nag-market preaching sa ating syudad sa Tagbilaran po. At this coming January 29, kung matuloy at hindi aayaw si Pastor Archie, haharapin natin sa sunod na mga araw. This coming January 29 po, sa City Square po yan. Kung walang
walang conflict, malaking conflict. At kung ipaintulot sa Diyos ang ating may kapal, mga kapatid. Siguro yan lang sa muna, mga kapatid. Pasalamat muna tayo sa mga generous na nagpadala sa stars. At salamat din sa mga nagpadala sa Gcash natin. Maraming salamat po ang Diyos na po. At sa bank account natin, maraming salamat po. Nagpadala sa atin si Manuel, 500 stars. Salamat po. At si RG Jimenez, 170 stars. At si Mercy Alferez, lagi po ito, every live natin, 100 stars. Si Vance Gaudiche, nagpadala sa atin ng 100 stars. At si Isel Kahis Chua, nagpadala sa atin ng 100 stars. At si Skydance Ventinilla, nagpadala sa atin ng 100 stars. So after this, mag-prepare pa ako sa gamit ko dahil bibisitan tayo sa Mindanao po. At nakapin po yung schedule natin sa Mindanao. Si Liesel Malinaw dahil mag-travel na tayo bukas, no? Lalakad na tayo bukas. Si Liesel Malinaw, 100 stars. Si Millie Eliva, 100 stars. Si Leticia Suzuki, 100 stars. Si Marchi Zagas, nagpadala sa atin ng 100 stars. At si Ate Mercy, nagpadala rin sa atin ng 100 stars. At si Floribeth Sabati, nagpadala sa atin ng 10 stars. Sister Imper, ating mahal na madre, nagpadala sa atin ng 10 stars. Si Weljan Sapulvida, nagpadala sa atin ng 50 stars. At si Dorimi Pasola Tido, nagpadala sa atin ng 50 stars. At sa inyong lahat, maraming salamat po. So higit 100 stars ang natanggap natin. Makataba ng puso, salamat po sa inyong generosity. At Fighty Maria, Tatak FD with a humble heart po. God bless you, the Lord be with you. Almighty God bless you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. God bless, mga kapatid. At pupunta din na ako pagtapos na mag-prepare sa mga gamit natin papuntang Mindanao po. At kita-kita po tayo sa anong lugar ito? Tingnan ko muna, i-announce ko muna. Sa San Lorenzo Ruiz de Manila Diocesan Shrine, Tagla Tawan, Bayugan City, January 8. San Francisco de Assisi Paris, Trento City, January 9. San Antonio de Padua, January 10. San Antonio Paris, Panabo City, Davao del Norte, January 11 po. Sa January 17, pupunta tayo sa Pulang Bato, Cebu City, San Pedro Calungsod. At sa Basilica, January 18, Novena Mass po, 10 a.m. At sa Alliance of Two Hearts, January 22, Banawa, Cebu City. Santo Niño, Quasay, Paris, January 23, Nailon, Bugo, Cebu. At sa Sports and Evangelization natin, January 27 po. At sa January 29, sa market pitching natin every month po. So, every month lang ako sasama sa kanila dahil punong-puno yung schedule natin. At 380 na po yung mga tao na nandun sa office natin. At pasalamat din ako sa mga kasamaan kong pari, Father Romy Barcelona, Father Efren de la Ota, at si Father Martin de Lampagos na laging tumutulong sa atin for confession doon sa office natin, at si Father Mario Rinca, at sa mga kasama natin sa Bikaryato sa buong Persa dito sa buong Bikaryato sa Holy Infant Vicary dito sa ating Diocese of Tagbilaran. Fighty Maria, Tatak FD with a humble heart po. God bless.